Mga muyo kita Ginoo, salamat gid sining adlaw, sining malig-on nga pulong nimo nga nagahatag sa amon Ginoo sa dako nga paglaom nga among pag-alagad sining kalibutan will not be in vain kay may coronation day nga naaman ikaw sa tanan nimo nga mga kaanakan kag mga kaanakan nimo nga nag-alagad sa imo Ginoo. Salamat gid kay ang pulong nimo amo ni ang amon nga masaligan. Kag sa sini nga pulong nimo Ginoo, mabase namon amon nga pag-alagad nga maminatud-on kag may katutong. Kabay pa ang pagkamiyon nimo ini nga pagmamalandong sa ngalan ni Jesus. Amen. Medyo hinay diri kay gamay sila kag tapos siguro gamay lang may Bible da no. But anyway, salamat gid no sa inyong pag-participate. Ang mensahe nato karong adlaw ginituguluhan Heaven's Coronation Day. Ang ano ba ilonggo sina? Ang koronasyon sa langit. Sino ang pagkakoronahan dito? Am I going to be a spectator in heaven during this coronation day? Or I will be the one who is going to be coronated. Sakto ang word na? Nga pagkakoronahan sa langit. So may dako nga coronation day nga nagahulat sa langit para sa tanan nga mga kanakan sang Dios. Amo ning aton nga pamalandungan kay amo ni siya ang next event nga aton ginatulok nga matabo sa aton kabuhi. Why ko yan hindi ko excited sa election. Hindi mo excited sa impeachment. Wala ko sang excitement sa kalibutan. Hindi gani ko excited hagaramos dagat. Hindi gani ko excited magato sa Amerika. Just, himunta lang himunta. Pero ang excitement naton dapat sa next event sa aton kabuhi, ang coronation day in heaven. Kaya dito, hiwaton, tipunon sang Dios ang tanan nga makanakan niya. Agod koronahan, takos koronahan niya. Ang matabo nga dito na sa langit, pero antes sina matabo sa langit, dito na sa langit mo. May agyan anay ka sa kalibutan. Hindi kaya ang kasakit, hindi kaya ang tribulation period, kundi ang matabo anay una, ang natawag naton nga pagbanhaw sang Ginoo sa mga minatay, kagang pagbalhin sang Dios sang lawas sa mga buhi. Natawag naton sa Biblia the resurrection who died in Christ and the rapture of the believers in Christ. Tis ano matabo na? Ano ang sinyalis nga matabo na? Wala siyang sinyalis. Wala siyang isa ka sign nga panilagan ta sining kalibutan. Kundi sa baylo, pumatian ta ang sound. Tatlo ka sound ang sulit-sulit na akong ginahambal diri. That is the shout for God Himself shall descend from heaven with a shout. So ang singgit ni Kristo sa pagpanaog niya, amo na pamatian ta, babatian ta gina niya. Kay tungod ang balaang Espiritu ara sa aton nga amo na ang maka-communicate, makabati, maka-intindi sang tingog sang Dios. The Spirit that is in you maketh intercession before God with groanings which cannot be uttered. Muna yung balang Espiritu, siya lang kaintindi, siya lang kabate, ang tingog sang Diyos. Amo na, kung wala ka sa balang Espiritu, hindi ka kabatis na. At tingala ka lang, nadula ng tao sa tupad mo. Shout, singgit sang Diyos, samtang kapanaog siya. And then, the voice of the archangel of God. Ang tingog naman sa manugtunda sa langit. Who is that archangel? I don't know. He did not say kung sino na siyang archangel sang Diyos, pero manaog siya. Maybe that's Michael, the archangel. Manaog siya, nga nagasinggit man. Ano yung singgit niya? Again, I don't know kung anong singgit niya. Basta, there is going to be the voice of the archangel. And then, ikatatlong sound, the trump of God. Ang trumpet sang Diyos. Kaya tugon ang trumpet sang Diyos, ginagamit niya na halin sa unang panahon, nga mo ang pag-assembly, pag-assemble sa mga katawhan. Di ba sa military ganyan, meron nga drum and bugle, nga kung maghuni ang bugle, ang trumpet, busilingon may himuon ang mga ma-assemble ang company o kung ang
ang batalyon, gidon bearer ba ako sa high school ko. Kaga mo na, intindihan ko na ang mga huni-huni. So, karon once nga mabatian na ina naton, dito na, kuhaon kita sa Diyos diri. Pero antes siya kuhaon, isla niyang lawas ta, nga tako sa langit. Ang patay nga tao, nga nagtuo sa iya, isla man ang lawas. Lawas hindi mapatay, lawas nga hindi madunot, kag lawas nga, hindi lawas nga mahimayaon. A glorified body, incorruptible body, an immortal body. Amo nang lawas sa ating isaton. Lawas na, nga parihas, kaangay sa lawas ng Ginisus ang siya nabanhaw gikan sa mga minatay sa Roma Kapitulo 2 naghambal na siya ang Espiritu sang Dios nga nagbanhaw kag Ginisus amo man nga Espiritu magabalhin sa mga lawas nga itagaan ikaw sining mortal nga lawas sang lawas nga kaangay ni Ginisus. Si Ginisus nagapahayag siya siling sa Biblia kag we shall be like him. Pag dito na sa langit may nagahulat nga duwa ka event. May duwa naman ka hilikoton nga tambungan naton sa langit. Anong una? Ang unang natawag naton, Judgment Seat of Christ, o kung natawag naton, the Coronation Day. Ang atubangon naton dito, ang hukmanan nga lingkuran ni Kristo Jesus, magpungko siya dito, kaya muna ang pagkuruna niya sa mga tumulo. Then after that, may gahulat, nga great marriage supper of the Lamb. Mayara kita nga tambungan nga great supper. Dako ang panyapon upod kag Ginisus nga kordero sang Dios. Di man kasal mo. Di ba siling kalibutan ginapanggi kita nga bride si Ginisus among bridegroom mo ng nobyo, ti sugaton niya ta. Di mo sa kasal. Kagabi may kasal ko dito sa Chris Scott sa may Silway Utso. Taga Jensan, gini-request ko ng pagkakasal sa ila. Garden wedding. Buwan namin kay garden wedding. Aboy ko to, mga sinumbali na sila, masako na sa kasal. Di ko no, alas 5 ang kasal, wala pa nagkabisa alas 5, nagmarcha na. Pagka alas 5:30, tapos. Napalapit ang apat ko din. Oh, tapos na, pastor? Kung tapos na. Niyayabi ko, may sugpon pa. Why na? Wala mo importante ang kasal, nga naghuo na to silang duwa sa bangan sang solemnizing officer, kagin proclaim husband and wife. Daso ang bulos, may gin-invite sila nga DJ, halin Jensan, ano ko mga ginaburigal to. Salamat sa Ginoo, nako to ya. Naguna ko puli. Na ti sa langit, kay amonis duta, sugaton kita sa Dios, dalon sa iyang puluyan, may kasal dito tambungan. Kita na ang magatambong sining natawag sang Dios. Now, tagaan sa panahon, ang natawag naton nga Heaven's Coronation Day. Basahon anay naton diri sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, dason lang sa 1 Corinthians, di lang sa chapter 5, verse number 10. Basahon ako sa verse number 10 sa 2 Corinthians chapter 5. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. We must. See the word? Must. Wala gambal nga we might, but we must. Kinahanglan kid. Tihambal ng Giniso, o sila ni Pablo niya, we. Meaning including siya. Siya nga nagdala sa mensahe sa bugay sa Diyos. Siya nga nagdala sa pagbentala sa mga bugay sa Diyos nga nagkaluluwas madamo ng mga tao, linibo-libong nagkaluluwas. Instrumento siya sa pag-establishar sa mga churches sa Asia Minor kag sa Europe. Kag siya mong intugyanan sa Diyos ang natawag naton nga pinasahi nga mensahe nga ginatawag sa Biblia, the glorious gospel of the Lord Jesus Christ, nga amo lang na, kag dapat amo lang na, ang saligan sang tao nga makaluwa sa iya ang bugay ni Ginoong Kristo. Hindi ang buhat pagtuman sa kasuguan ng hambal ni Moses o kung kasuguan nga gina-establisar kag tradisyon nga ginahimo-himo sang tao kag sang reliyon. Ang kaluwasan is simply by the grace of God. And if it is of grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace, and work is no more work. Tikaroon sila yadri, pagkatapos sila naging luwas kita sa Diyos ang bugay niya,
napatay magita o kung buhi magita, dalo niyo ta sa langit. Kung nabaton mong bugay sang Dios imong kabuhi na luwas ka. Didto sila niya, we must hasta siya nga amo ang mag-present sa aton. He said, I have chased you. I have reached you and purchased you as a chaste virgin to Christ. Siya mo instrumento sang Dios nga magauna dalon kita dito sa tubangan ni Kristo Jesus. Kag sila niya subong agin bakal o kon gin dala nga putli nga mga ulay kita sa tubangan ni Kristo Jesus. Because right now you are perfect in the sight of God. I don't care kung anong hambal sa tao sa imo, anong sala mo. I don't care kung anong reklamo sa asawa mo, sa bata mo, kung sino man da. I don't care kung may kaso man kasi ng kalibutan, but as far as God is concerned, if you are saved, you are perfect before God. You are like a virgin before Christ. Munang kahimtangan mo. Simply because, gimbugayan kita sang Diyos. Huwag na base sa aton nga pagbanikasog, huwag na base sa aton mga panghambal kag panggaway. Doon una, takos gid na nga kilalahon kag dayawon. That's why ginatawag amazing grace of God. Didto sila niya, we must kinanglan gid. Nga kita magatubang sa tubangan niya sa lingkuran hukmanan ni Kristo Jesus para ano? Agon nga sila magahatag kita o kung magabaton kita. Magabaton kita sa mga butang nga ginhimo ta sa iyang lawas. Di ang lawas ni Kristo Jesus. Ini. This is the body of Christ. Your body is the body of Christ. Tanang kita ang linuwasang Dios ginbutang sa body ni Jesus Christ. So kita, lawas ni Kristo, si Kristo nagpuyo sa aton, kundi lawas siya ta. Kagita, gibutang sa katilingban sa mga tumulo, lawas ina ni Kristo. Munang kuwaon niya sining kalibutan. Nanong ginhimo ta sa itong lawas, tagaan ta ng husay tubangan sa Diyos. Ginabusuhan mo, imong lawas. Gimutilate mo, imong lawas. Ginhalitan mo, imong lawas. Lawas ni Kristo ba yan na? Ginpabayaan mo, imong lawas. O nasubrahan man ang pagtindi sa imong lawas. It all depends kung anong ginhimo natin sining lawas, sining kung anong ginhimo nimo sa inang lawas ni Kristo, tagaan mo sing husay sa tubangan, sa lingkuran, hukmanan niya. Ito sa langit, agod sila niya magabaton kita sa ato na himo, malain man o kung maayo, whether it be good or bad. So meaning, supton sang Diyos. Nga maghahatag kita tang summary sa aton nga kabuhi dito sa langit kung ano ang ihimuon sang Dios para sa aton. Isa ba yung versikulo? And then we'll go to the message. Isa lang ni ka-part sa aton nga mensahe karong adlaw. That's why kung natawag nyo ang outline sa aton nga bulletin, daw tunga lang, no? Kay first part lang na, kay sugpunan ko na sa dason. Kung hindi ko malipat, alam mo isa, hambal ko sugpunan ko na, lipat ko, dahil namang mensahe, hambal na ko. There is a Romans chapter 14, verse 10. Verse 10, sa Romans 14, but why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God. Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Ilunggoon ako? Nga ang nagahukom ikaw sa imong utod. Doon na mo na ng expression ng mga tao, no? Judgmental. Diyan mo na musilingon niya. Nga naging judgmental ka sa imong utod. Or, why dost thou set at naught thy brother? Nga ginabutang mo, ang imuutod nga daw may sala, gid siya. Kay sila nga tanan kita magatindog sa tubangan sang lingkuran ni Kristo. Tanan. Utod mo siya, nasawayan mo sa Kristohanan,
Human siya magtindog. Ikaw magtindog man. Ikaw nga nagatudlo sa iya, sa imong punta nga tudlo, nga muning sala mo, muni. Nagabalik ang tatlo. Ikaw gali, dalaman. Magtubang sa lingkuran o kumana ni Kristo Jesus. Tanan. Bata, pamatanon, tanan. Basta nakabaton sang bugay sang Dios, nagabaton sang kaluwasan. Ay hindi dito magtambong ang wala Kristo, ang tagipusoan, wala maluwas. No ditis. Kaya nasulat na siling sang Ginoo. So, samtang ako nagkabuhi, hambal sang Ginoo, ang tagsa-tagsa katuhod magapilo sa akon. Diri sa duta, hindi dito sa langit. Diri sa duta, may mga tao hindi kapilo sila tuhod. May riuma. Tiyan mo na may mga simbahan nga may luludhan. Ato niya, wala. Tibo silingon bala na, kung ang tao galuhod is duta, gapangamuyo siya, nagaluhod gitood siya sa tubangan sa Diyos. Not in your life. Kikadamo sa mga tao nga pakita, nga matutom, nga nagaluhod, gid, pero rebelde naman sa tagipusoon. Kita-kita lang sa tao. Dito sa langit, sila niyang tagsa-tagsa kat tuhod mga pilo sa akon. Then they will bow to me. Maning manami, nga tradisyon, mga Pilipino, ang mga kabataan naton, mga, nga mga bataon, matubang ilang tigulang, nagabow, kag naga-bless. Siya kapag tahod na. Huwag na sa Amerika, huwag na sa Europe. Tinibog silingon, ginahimo mo na, matuod gina sa imong kabuhi. But then again, sila niya, every tongue shall confess to God. Magatuad ang tagsa kadila dito sa bangan ni Jesus, tuod gino, matarong kagid, ari kami sa tubangan nimo. Kaya sila niya sa versikulo 12, every one of us, isa sa aton, magahatag sa accounting. Sino niya accounting? That's a commercial word. Accounting of himself to God. Maghatag ita sing husayon tong aton nga mga debit credit. Husayon tong aton mga minus plus. Husayon, no, dito sa langit. Sang gamay pa ko na, batian ko na sa kay tiyay ko bala, may tiyangge siya. Siling sa parente man namo to siya, magil karon siya husayon tang ako utay. Ang husayon man. But abi ko na may husayon ang buhok ng para maghipit. Kalibo silingon. Sumahon taga lantawon ang tanan nga mga balayran utangan. Tiya mo ni hambal sa Ginoo sila niya, hindi kita busa, let us not therefore judge one another anymore. Hindi kita maghukom sa isa-isa. Maabtik kita maghukom sa isa-isa. Nakita talang sagwa, abita mo na gahukmantang tao. Nakita ta. Pero wala nato nakita ang motibo sang tao. Kung butang ginimo sang tao, but siya rather judge this, that no man, amon importante, nga hindi mo pag-ibutang mo kaglingon nga kasandaran, kaya isa ka tao mahulog siya, kag mapa-imperno. O kung masandad siya, kag mag-untat sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na siyang dako nga kapahamakan, nga matuga naton sa aton kabuhi, sa sining kalibutan, nga mangin kasandaran naton kabuhi, nga mangin rason sang tao, muna hambal sang Prime Minister sang India. If it were not for a Christian, I could have become a Christian. Kung hindi tungod sang Kristohanon, tani nag-Kristohanon ko. Tanong sakit na. Tiyan mo ni ko nga nahambal siya, hindi tayo ibuhimoon, hindi tayo itugot nga mga sandaran natin kabuhi. Muning panahon dito sa langit, nga mabatian naton ang response ng Diyos pagkatapos sining paghukom niya, ihambal niya sa isa-isa sa aton. He will say, "Thou good and faithful servant, come and enjoy the pleasures of God." Makahambal ang Diyos ayon sa imo sina. Nga ikaw, Diyos, ikaw nga anak niya, nangin matutom dahil sa kalibutan. Mabatian na yan natin ina, mahabalang gina, well done, thou good and faithful servant in heaven. Or, magaduko ayan kita sa kahuluyan. And we will become a spectator only, mangin tumalambong lamang kita, magalantaw lamang kita sa mga Kristohanon, nga nag-alagad sa Diyos, nangin matutom, naging koronahan ni Kristo Jesus.
Balik kita diri sa 1 Corinthians chapter 3. There is a verse number 10. According to the grace of God which is given to me as a wise master builder, I have laid the foundation. So, ang pundasyon, ginpundar diri. Ang pundasyon nga ginhanay, ang pundasyon nga ginhimo diri sa kalibutan is the foundation that is in Christ Jesus. But he said, another buildeth thereupon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Ang insakto, ang nagkabagay, ang matarong, and the only true foundation is the Lord Jesus Christ. Amo na sang pundasyon sa kabuhi sang tao. Hindi ang edukasyon, ang imo palabuton. For example, may palabuton ka, kung ginpundar nimo ini sa edukasyon, mahay man na, kay may edukar ka. Ginpundar nimo ini sa kwarta. Okay, matipon ka sa maraming kwarta. Maybe, perhaps, mabot ang mga crisis sa kabuhi nimo, mabuligan ka sa kwarta. Ginpundar nimo sa mga umalagi nga butang sa inyong kalibutan. Ayan, ginpundar mo sa imong health, ginpundar mo sa imong anawong, ginsagod mo ang imong, facial, imong facade. Pero, ang pundasyon sa imong kalag, na set aside nimo. What will you be? Ano ang imong palabuton? Tisilin niya, wala na sa pundasyon pa. Wala na pundar sa Buddhism, sa Shintoism, sa Hinduism, wala na pundar sa Christianity. Napundar kay Kristo, kaya ang Christianity, isa ka religion ina, nga puno man sa mga practices kag tradition. Everybody claims to be a Christian, but do not have a relationship with Jesus Christ. Wala mapundar ang iyang personal ng kabuhi kay Kristo Jesus. May religion sa, yes. Nag-go through man siya sa mga rituals, sa seremoniya, napabaptize man siya, nagyan niyang tanan. Nagdala man sa Bible, pangamuyo man siya. Wala relasyon. Wala na pundar ang iyang kabuhi, kalag kay Jesus. Tak-tak siya sa ulihing adlaw. Hindi siya madala. Because, linyadre, ang tao, ipundar yung kagulingon niya. You see yung foundation. Hindi pagi sa wali ni James, ni Peter, ni John, and the 12 apostles. But the preaching of the Apostle Paul, the grace of God. Kasi niya, for you know the grace of God. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Nabatian mo si Peter, Paul, and John, nagwali, Jesus Christ died for your sins? Wala. Kundi nga si Jesus Christ nga namatay, nabanhaw ang ilang wali, nabanhaw ang iyang resurrection, kay mabubot siya mga magahari. Pero ang kamatayon niya, wala niya nila ginhambal nga mo ng kaluwasan. Only through the Apostle Paul gin-mention ngayon ang kaluwasan pagi sa iya. That's why siya amo ang nag-lay out sang foundation. Karon sila niya, andam ang tao. Okay, Kristiyano na ikaw, may relasyon ka na kay Jesus. Nabato na mo siya, aran ng blind spirito sa imong kabuhi. Pero andaman mo man. Andaman mo sila niya kung paano ka mag-build sa imong kabuhi. Building upon this foundation. Hindi na siya tama na, hindi na siya insakto na nga, ay, okay na kay Kristiyano ako, palangit na ako. No. Dapat balayon mo imong kabuhi as a Christian nga nabay kay Kristo Jesus. Kaysa sini nga pagbalay sa imong kabuhi, matipon mo ang nakalain-lain nga mga materialis nga nagapatindog ikaw sang amo nga Christian life. Okay, ang kabuhi ni mga Kristiyano, ano nga klase sa sagod nimo, pagbadako nimo. So meaning, ini nga paghukom para lamang ini sa mga tumuluo, because it will be an intimate discovery. Madiskubrihan gid dito sa langit ang tagsa-tagsa ka binuhatan nato na sining kalibutan. Now, amo ni ato nga duty, amo ni ato nga responsibilidad nga balayon taton kabuhi suno sa palatukuran sang Dios, because our methods will be discovered. Notice how much it is. Or rather, let every man take heed how. See how? Kung paano siya magbalay sa iyang kabuhi. Muna ang tawag naton nga methods. Paano?
Kaya pagkatapos ikaw naluwas, hinabalay mo yung mga kabuhi. So, nagahimo ka sang butang, either for God's glory, or you're building your own life on your own effort. Kung ikaw naman nagabalay sini, naghihimo ka sini, para sa imo kaguling mong pagpanikasog. Anong? Para bala sa himaya sang Diyos, o kung sa disgrace. Is it for the glory and grace of God, or disgrace sa tubangan sang Diyos? Si duha ka issue, no, ang madiskubrihan dito. Well, la question diri ang salvation. Kaya ang salvation nato is forever taken care of at conversion. Sa tiong nga kita ginliwat sang Dios sa adlaw nga kita na convert sang balaan nga espiritu to Christ. Si Kristo na ato tibuson naton. Sulit-sulit matak-an kamo sa ako pamati sini. Kay importante gid ni. Kay madamo sa mga tao are taking for granted nga bilang pagsimba nila, ang pag-alagad nila, maluwas sila. Ay hindi na yaw, ay nailabot. Ang dako gid nga importante amo ang imo nga masettle nimo ang imong relasyon sa Ginoo. Is He your Savior? Is your sins have been forgiven? Ang transaksyon nga first and foremost natapos na bala? That you are the Lord's and I am His? Muna may ara kita na wag one save, always save. Madamo nga mga pastor, nga mga ministro ni conforme sina. Nga once naluwas ka, you will be saved forever. Wala kita igapating ang tao madula kalawasan niya. Kaya ang kalawasan na niya, hindi na niya aton pag-uyat. Hindi na niya aton nga mabutang sa aton nga bulsa o kung panikasog, pagkapyot, pag-overcome. Hindi. Iyan na sang Diyos obra. Naman ni Apostol Pablo, I am confident of this very thing, that He which hath begun a good work in me will perform it until the day of Jesus Christ. The day of Jesus Christ, kumanaog si Jesus Christ, halin sa langit, that is His day. Tisira niya, faithful is He who will also do it. Matutom siya. That's why we are saved by the faithfulness of Jesus Christ. Kad confident kita, may pagsali kita, nga siya mo nga perform. Hindi sa akong performance. Anong performance ko? May man? Accepted man? Hindi Ang performance ng Ginisos, ang ginabasihan sa kalawasan nga ini. Kasi sining adlaw, ang duwa ka issue diri, ang salvation, hindi pagdiskasan dito sa langit. Sin, hindi na pagdiskasan sa langit. Ang sala. Kaya ang sala sang tao na patawad na sa krus. All of our sins, our past, present, and future, have been dealt with by the blood of Jesus Christ. Di masulod kayo mo sa reliyon, simbahan, sa kalibutan, ngaway malangil kasiguruhan. They are not even sure of their salvation. Ang sala sang tao, natapos na. Nabayaran na. Si Jesus Christ nagsinggit dito sa krus ng Kalbaryo in John 19 verse. He died for all the sin. He was made sin so that we be made the righteousness of God. And our materials will be discovered. Ang materials gingamit natin sa pagbalay sa aton kabuhi, sining kalibutan, sa tabangan ng isang Diyos, madiskubrihan. Dua ka materials. Is it worthy materials? Or is it worthless material? Kung worthy nga material siya, gold siya, silver siya, or precious stone siya, ang kaanggid sina sang buwas sa tao, bulawanon, malahalon nga pilak, o kung malahalon nga bato. Muna ang kategori sang buhat sang tao. Muna may ekspresyon kita, busalamat sang bulawanon mo nga tagipason. Di nakita sang Diyos, sabi na, nakita sang Diyos ang motibo da sa motibason. That's why you are not to lose this golden opportunity to make golden work. This is for your own glory in heaven. Titakos, ang Diyos ang naka-evaluate sina. Ang Diyos nakibalo ko ano ka valuable ina kabutang. And then, ang worthless materials, tatlo man. Wood, hay, stubble. Kahoy, dagami, o kon ginalaban. Dagami, uking dagami, no? Dagami, sa palay. Kahoy, pero what about ang hay? Ang hay, dako ang ilaman sang hilamon gyapon, nga ginbandol-bandol, higtan,
tigana para harbon ng baka. Ginalaban gyapon. Te sila niya, anong magtilaw sila? Kalayo. Di ba Sunday school naton? In heaven, nakita ni John, may kalayo sa tubangan sang frozen sea. Because hukman sang Diyos ang binuhatan sang tao in heaven. Ang kalayo magatilaw, tistingan, pagkita sang Diyos ay imo binuhatan, ariho. Ay, ningas kugon ang imo binuhatan. Wala na. Kinsunog naman sang Diyos ang imo binuhatan. Oh, ayaw, may nagwa. Bulawan. Butang sang Diyos, bulawan sa imong korona. Naging daog ang kalag, butangan sang Diyos sang star. Kaya mga kalag sang tao, they are like stars. Butang sa imong korona. Mag-igpat-igpat ang korona mo ang ihatag sang Diyos. Works will be burned versus works that will endure at the flames of God's judgment before the judgment seat of Jesus Christ. Anong mga buhat nga nabase sa Balaang Kasulatan? Sa Hebrews chapter 6, verse number 10, how you treat others. Kung paano mo matratar, paano mo ginatartar ang iban nga tao, paano mo ginatartar ang Kristohanon, paano mo ginatartar ang ginikanan, paano mo ginatartar ang kabataan, paano mo ginatartar ang alagad sa Diyos. You will receive a reward. Kung bulawanon ang pagtatar mo sa ila. Kung daw higko ang pagtatar mo sa ila, ang attitude mo sa ila, how we exercise authority over others. Kung waslik poder ka man, kung dominante ka man, domineering ka klase amay, domineering ka nga klase ng iloy, you will also face God's judgment. How we use our God-given abilities. Kung paano natin gingamit ang ability nga sa Diyos sa aton. Gift, ability, kanta, magpangamuyo, maghatag, whatever you can do. Tagaan naman sing husay sa tabangan sa Diyos. How we use our money. 2 Corinthians 9, verse number 6. Kung paano mo gingamit ang imong kwarta sining kalibutan. Is it all for yourself? Is it all for your, for your lust? You will give an account sa tabangan sa Diyos. Talent, time, and treasure. Tagaan na sing account sa tabangan sa Diyos. Ang talento, ang treasure, kagang time, ang ginatag sa Diyos sa aton. More so, tagaan naton, siyang husay sa tabangan sa Diyos, kung matuod, nag-suffer kita para sa Ginoo. And how we run the race God has chosen for us. And how we control our own nature. How many souls have we witnessed and win to Jesus Christ. How we react to temptation. How we react to suffering. How we react to sickness, to tragedy. Nakita sang Diyos sana na. That will be based also kung bala bulawan na worthy materials na or not. How much we love the second coming of Christ. How much we love the rapture. If you do, ginigugma mo ang pagkaris ng Ginoo, so you talk about it. Di ba kung higugma mo, excited ka sana, gina-istorya mo ng butang palabutan. Ito yung problema, abi. Wala kitang istorya siya kung ang tao istorya natin siya madamo sa mga tao siguro, may gensindi siya. Ang tao sa mga binukid, basically, anong rapture, anong second coming na, way gani kami bate sa iyang first coming, anong tuyo niya nga nag-abot din sa una. Way gani kay bate kami nga siya gani nagbayad sa mga sala. Siguran mo kami karon sa butang nga balik siya. See? Damo sa mga tao ay kabati sang purpose sa iyang first coming to save sang tao magkasala. So antes kita get excited about the second coming, in love the second coming of Jesus Christ, and how faithful we are to the Word of God. Diri sini ibase sang Dios aton nga padya aton korona. May mga korona nga ibutang ang Dios sa aton. Tandawon naton ya sa madason kagayunan. Mga muyo kita Ginoo, salamat gid sining pulong nimo nga nagahangkad sa amon. Nga naghimo sa amon nga kami mga excited Ginoo sa pagatubang sining next event sa amon kabuhi. Heaven's Coronation Day. Kabay Ginoo nga masapuan kami dito sa langit nga hindi spectator kundi nga mga umalambit nga magabaton Ginoo
sing na ama nimo nga reward for all your children. Ubiligi kami Ginoo sa pag-alagad sa imo sini nga semana. Sa nagatubang kami sa mga responsibilidad ang ginhatag nimo sa amon sa sining kabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.